Ilan ang ilong? Butas ng ilong. Isa lang yan. Pero pag binili na sa libutan, dalawa. Itingnan nyo yung butas. Ang mata, ilan? Dapat isa lang. Ang tingin sa libutan, dalawa. Ganun. Ayun ang sabi ng Bible, mga kapatid. Meron lamang maraming bahagi, pero isang katawan. Yun ang mali yung pananaw, yung interpretation. Amen? Dalawa nga mata mo, ilan na nakikita? Ipigit mo yung isa, nagbago ba yung nakikita mo? Hindi, yung pa rin yun. Kanan, nag-iba ba nakikita mo? Hindi naman eh. Bakit kailangan pa ng dalawa? Eh, yung mga tanong, di ba? Eh, bakit? May kanan, may kaliwa. Bakit? Eh, pareho naman sila ng trabaho. Eh, bakit dapat dalawa pa? Sige, isa lang yan. Nalabo nga, mga. Pag sinabing the Lord is one, ano man ang nangyayari, ang lahat sa Diyos. Sa Diyos lahat. Ano ba ang gawin mo? Kay pera yan, saan galing yan? Diyos. Pagkain, saan galing yan? Tanungin mo ang sanlibutan. Saan galing yung pagkain mo? 4 piece. Saan galing yung pera nyo? Sweldo. Ay, sweldo ko yun. Ilang ka? Napakalaki ng problema ng pangunawa ng daigdig na ito. Sabi rito, panatiliin ninyo ang pagkakaisa. When we talk about God, mga kapatid, ang lahat talaga sa Kanya. Hindi yan nadidibay. Sa pag-aasawa, bakit isa? Di ba? Lalaki, babae. Kahit pagsamahin mo yan, ang bilang dyan, isa lang. Pero pag sa sanlibutan, paano naging isa? Yung isa, asawa, yung isa, kabe, yung isa, dito. Ay, naku mga kapatid. Kaya dito mga kapatid, ang sabi ni Paul, dito ko tatapusin muna na, medyo malalim nga ang nangyayari. Panatilihin ninyo ang pagkakaisang buhat mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Now, ang sikreto ng pagkakaisa rito sa pamamagitan ng peace. Tama ba ito yung English? In the bond of peace. Unity in the Spirit, in the bond of peace. Na-define ko na ba sa inyo kung ano ang peace? Ano yung peace? Kapayapaan. Shalom. Sa ano? Shalom. Diba sa Griego yan? Peace. Tingnan niyo yan mga kapatid. Shalom. Ano ibig sabihin yan? Bakit may peace? Ano pinanggit natin? Ha? Yung everything settled or everything is alright. Ayan. May problema, magkakaiba kayo. Ang kapayapaan nangyayari lamang kapag yung nasa labas ng bahay, pwedeng pumasok sa loob. Peace po tawag doon. Settled ang lahat. Utang, ano man, pag pinapasok ka na. Naintindihan niyo? Ang church, bahay ng Panginoon, magkakaroon ng peace dyan. Kahit yung mga makasalanan, basta pinatawad na, pwede nang pumasok. Magkakaroon ng peace, ng harmony. Nagiging isa yan. Hanggat hindi na papatawa dito, wala siyang karapatang pumasok. Diba? O walang signal na pumasok. Like for example, bakit sabi, pagpapasok sa loob ng tanan, sasabihin mo, peace be with you. Bakit po? Pag kumato ka sa pinto at hindi ka pinapasok, wala pong peace doon. Pag pinilit mong pumasok, pag nanakaw ang labas mo, di ba? Pag nanakaw kasi hindi,
Hindi ka pinapasok, nagpumilit ka. Charge ka ng pagnanakaw, trespassing, at kung ano pang mga ano. Pero pag pinapasok ka, sa loob ng, pumatok ka, pinagbuksan ka, sinabi pumasok ka, dapat ang sasabihin mo, peace be with you. Ibig sabihin, nagkasundo kayo na pinapasok ka. Pag nasa loob ka, hindi ka niya pwedeng i-charge ng pagnanakaw, ng trespassing, at ng kung ano pa. Naintindihan niyo, ate? Ganun po yun eh. Kaso nga, hindi naman natin iniintindi mo kami sa'yo. Basta tayo papasok kung papasok. Ikaw nagti-deliver ka. Papasok ka ba sa loob ng ano, basta-basta? Nasaan ka? Sa labas. Ang sabi pa nga ng Shopee, ano ba, Shopee o Lazada o kahit ano, sabi, kung maaari picturean mo eh. Na naibigay mo. Dahil pag hindi, pwede niyang i-deny na, ay nako, ang sanlibutan, hindi yung pwede. Nabigay na, hindi. May picture ako, tinanggap mo eh. Ganun eh. Pag yun ay na-settle na, peace po ang tawag mo. Walang pwedeng umadlang, walang pwedeng magkagat. Ito po sinasabi ito. Pag pumasok sa church yan, lahat ng masama sa kanya, lahat ng babaliwala ito. Huwag yung pa nandun na sa loob ng church, kung ano pa sinasabi mo. Ay, hindi po pwede po yun. Yun yung tunay na kahulugan na sinasabi nito. Dapat, ano yun, ulitin natin. Ikaw nga magbasa sa English, yung verse 1, 2, and 3. Pakibasa mo sa English. Tinan nyo, sa English. I therefore, the prisoner of the Lord, Oh. beseech that ye walk worthy of the vocation by which ye are called, Oh, ano raw? with all lowliness and meekness, Lowliness, meekness, yan, oh. with long suffering, Long sa pagtitiis. forbearing one another in Oh, love, yeah, forbearing one another in love. Tuloy. endeavoring to keep the unity of the Spirit. Yun, tuloy. Pero pa? Tuloy na, wala na, ganito lang. Pero pa yata. There is one body and one Tinan nyo. Spirit. Kaya niya sinabing dapat isa lang ang katawan, siya espiritu, isang ganito, kasi isa lang naman ang Diyos, isang ganito, puro isa na talaga. May unity. Kaya, anong pinakamasarap na pasukin? Iglesia talaga. Kasi yan lang po ang pure, yan lang po ang pure. Tatanggapin mo ang lahat sa Kanya kasi ikaw tinanggap ka rin ng Diyos kahit sino ka. Napakaganda. Hindi na inaanan ng Diyos kung ano pang utang mo, kung ano pang ginawa mo, hindi na. Yan na yun. Amen. Panghuli. Tignan nyo ewan ko lang kung agree kayo. Pag nagkasala ang isang tao, huhulihin po siya. Amen. Dadali sa husgado. O guilty ka. So anong gagawin sa kanya? Kukulong. Kukulong ka na 10 taon. Kulong. Pagkalipas sa 10 taon, alam ba ninyo na may karapatan siyang hindi mo pwedeng banggitin pa yung ginawa niya? Kasi napagdusahan niya na ng 10 taon, ini-erase po yun. Kumatok sa'yo at may papapasukin mo. Ang hirap, di ba? Ba't ano ba kaso mo? Nakapatay po ako. Pero napagdusahan ko na, halimbawa, sige, kumatok sa bahay mo, papapasukin niyo? Anong reaksyon mo? Ba't kita papapasukin? Mamamatay ta ako. Tandaan mo, pinagdusahan niya na yon, wala na yon. Hindi nga ganun ang nangyayari. Pero ang Diyos ganun ang ginawa. Si Diyos lang ang gumagawa nun. Ang tao hindi natin kaya yun. Kaya nga sabi doon, forbearing, suffering. Abay, pagtiisan mo. Bibigyan mo siya ng pagkakataon. Kasi tapos na yun eh. Kasi ang Kristiyano, ay, bawal dito matatapang pa. Hindi pwede yan dito. Binautismo na nga, nagsisi na nga, nagbagong buhay na. So, sino kayo na nagiging hadlang? Ikaw mismo ang nagiging hadlang. Ikaw ang dapat alisin dyan at yun ang ipalit. Dahil siya, nagdusa na siya, malinis siya, ikaw ngayon ang marumi pa ang takbo ng isip, ang takbo ng
Kaya nga dito mga kapatid, kung lalagyan natin ng title ngayon nito, mabuhay tayo ng naayon sa gusto ng Panginoon Diyos. Mahirap yun. Pero, napapag-aralan, nag-train po natin ang ating sarili, at nabubuksan ang ating isip at puso na hindi pala ganun kasimple kung tutusin. Kinakailangan mo magtiyaga, yan ang kailangan natin. Amen? Magtiyaga. Alam niyo yung tiyaga, pinag-uusapan dito ang haba ng panahon. Tiyagain niya. Tiyagain niya. Sabi niya, ilan na lamang tayo. Tiyagain natin. Kahit niya, tiyagain. Talagang gano'n eh. Mahalaga ang isang kaluluwa. At sabi pa nga ng Panginoon, 2 o 3 lang kayo nagkakatipo, nandyan ako. Sabi ng Panginoon. Amen. Tayo manalangin na kilang Diyos, marami po kong dapat unawain sa aming pananalig at pananampalataya. Kami po ay bata pa sa edad, bata pa sa lahat ng kaalaman. At bigyan niya lamang po ninyo kami ng pusong matyaga, pusong mapag-imbestiga, pusong mapagtiwala din, O Lord. Sa araw na ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kami dinudulutan ng kapahinga ng isip at puso sa pamamagitan ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng karunungan. Maaaring hindi po kami perfecto pa, Panginoon. Ngunit kami po ay nananalig. Sana po, bigyan po ninyo kami ng mahaba pa pong pasensya at pagkakataon upang matuto at mag-aral, upang lumago at manatiling matatag. Tulungan mo kami magkaisa, Panginoon. Isang puso, isang isip, isang katawan. Katulad na yung sinabi sa pamamagitan niya po sa tao. Lord, iba-iba man kami ng pinagdaan ng buhay, mga pagsubok at mga challenges. Alam namin ang datang ito para sa bawat isa sa amin. Kung kami magtutulong-tulong at magkakaisa, kayo pong Panginoon, ang siyang balang araw, ang amin pong pagsisipyahan, bilang aming isang Diyos at Ama, na pumili sa kayo sa amin. Bless us in Jesus' name. Amen. Amen. At ito rin ang dahilan